Mga ate at kuya, mukhang may kulaman ng nagaganap. Hindi ko alam kung joke lang ito, no? But maybe it's just, yeah, pagbibiro lang. Pero alam nyo kasi kung bakit nagre-resort sa ganitong ganap ang mga inampalan or ang mga mapag-uusapan nating dalawang kababaihan ay dahil parang ano na parang wala nang solusyon sa problemang apakalala, di ba? So, mukhang kinukulam na po ni Miss Maharlika si Queen B. Bakit Queen B? Ano ba yung letter B? Ano ba ang meaning ng B? Burst lady? Burst lady. Si Queen B, si Ma'am Shi. Aha. So, actually feeling ko nagbibiro lang si Miss Maharlika dito pero malay naman natin. Eto po 'yan. So, ang post dito ni Miss Maharlika, parang may orasyon, okay? Eguzum, lizaki pailavum, vangagvum. Nangaasar lang. So, kunwari may Latin prayer or may orasyon nga. Alam niyo mga ate at kuya, sa aming mga Bisaya, seryosong usapin ang mga kulam, yung mga voodoo witchcraft. Seryosong usapin ito. And kasi sa amin, kung sa ibang mga lugar hindi ito pinaniniwalaan, sa Kabisayaan po, ito ay parang ito ang hindi nawalang kultura or history lalo na or kasaysayan ng Kabisayaan. Kasi nung na-colonize po ng Spain ang Pilipinas, itong mga practice na ito ay hindi nawala. Nung first year college ako mga ate at kuya, ala na ano na nung nalaman ng mga Kastila or ng mga Espanyol na may ganitong kaalaman ang mga Pilipino, sinunog po yung mga nakasulat sa kawayan, itong mga yung ating kasing alphabet noon mga ate at kuya ay tinatawag na baybayin. Maybe I can find a photo of baybayin ano. So meron na tayo noong literature, may culture tayo, may religion din naman tayo, kaya lang ano tayo parang we believe in gods and goddesses. Marami tayong Diyos-Diyosan noon. At ang sabi ng mga lintik na mga Espanyol, yan daw ay mga pagsamba sa demonyo kasi sumasamba tayo sa anito noon, sa mga puno, sa araw, ganyan. Hold on. Itong baybayin, tinatawag nila tong alibata, pero hindi po ito alibata mga ate at kuya. Okay, ang tawag talaga dito ay baybayin. Ito yung ating alphabet bago pa dumating ang mga Kastila. Okay? So yung mga halimbawa yung mga bamboo, ano ba tawag sa kanila? Bamboo shoots, bamboo shoots. Yung sa mga kawayan na pinagsulatan ng ganyan, or even yung mga tree barks, di ba? Yung mga balat ng kahoy na pinagsulat, wala pa namang papel nung araw ay sinunog ng mga Kastila. Pero sa Kabisayaan, may mga natirang babaylan na tinatawag. Ang karamihan sa mga babaylan yata mga ate at kuya ay mga lalaki na nagbibihis babae or kung tawagin sa atin ay mga akla, no? Ito ang ating sinaunang baybayin o yung ating alphabet. Kaya yung iba nagpapatato ng ganito kasi syempre history natin to Pero sa makitid na utak ni Smugs, kapag may tato ka, ikaw ay kriminal. Right? Wala namang daw tato ang mga anak niya, napalaki daw niya ng maayos. Hindi nga. Bakit balita namin nagbebebe powder din yung mga anak mo, Smugs? Ha? Okay, so sa Kabisayaan, although sinunog na yung mga baybayin, yung mga panulat na pwede sanang mai-transfer, maipamana sa mga susunod na generation. Sinunog po ng mga Kastila yan, di ba? Sino po mga sumakop sa atin. Ang Kano naman, binago yung ating edukasyon, yun yung pamana sa atin, di ba? Tinuruan tayo ng English alphabet. Binura sa kasaysayan natin itong mga baybayin at kung ano pa man ang mga kaalaman natin. Pero sa Kabisayaan po, ay may ilang
parang ipinamana ng kanilang mga ninuno yung kaalaman sa ganyan, sa mga witchcraft, sa mga voodoo, sa mga kulam-kulam, sa mga panggagamot. Marami ring mga herbolariyo, 'di ba, mga 'yan. Even nga sa Mindoro, 'di ba, may mga daw thingy, ganyan, may mga barang sa Kabisayaan, may mga manughiwit, may mga 'yan, may mga babaylan, may mga serohano, hindi lang po albularyo, maraming terms. May mga magagaling po sa ganyang kaalaman, panggagamot at pamimerwisyo. In fact, mga ate at kuya, hindi ko na nababanggit sa inyo nung huli kong uwi sa Kabisayaan, may nakaaway akong mangkukulam. Alam niyo ba 'yon? Pinabarangay ko siya. Oh, hindi ko lang kinukuwento sa inyo 'yon. Hindi lang ako umattend ng alumni at pumunta ng Boracay. Oh, Boracay, speaking of, marami ring mangkukulam sa islang 'yan, may mga ano rin, may mga panggagayumang kaalaman sa Kabisayaan. Napakayaman po ng ganyang mga, kung iisipin niyo, parang superstitious beliefs lang at mga, 'di ba, mga parang, supernatural thingy na, moderno ng panahon na ngayon, walang ganyan, 'di ba? So, may mga kulam, barang at mga panggagayuma na pinaniniwalaan naming totoo. Kasi ako, saksi ako, lumaki ako sa Kabisayaan during my elementary grades and high school years. Kaya alam ko ang katotohanan sa mga ganyan, sa mga kulang-barang. May kamag-anak nga ako na may kaalaman sa ganito. Too bad hindi namin namana naming mga sumunod na generation kasi naduwag yung mga tiyuhin, tiyahin at mga lolo namin para i-receive yung ganyang mga kaalaman, 'no. Mga mahika blanca naman yun, mga tet kuya, mga puting kapangyarihan. Too bad, naduwag nga, hindi na isalin sa amin, hindi na ipamana. So kung alam ko lang sana 'to, mga ate at kuya, marami na akong naperwisyong politiko ngayon. Marami ng naaning na politiko nagbutas-butas ang mukha dahil sa korapsyon nila, 'no? So even Miss Maharlika, sabi nga niya, nananawagan siya kung may mga kakilala nga daw kayong Cambodian, kasi ang mga Cambodians naniniwala rin sa ganito. Even yung mga Thai, mga ate at kuya, yung mga Thai, yung mga Thai, bansang Thailand. Ano rin, mapaniwalain din sa ganito at marami, mas matindi yung kaalaman nila. Ang nakakalungkot lang dito, itong kaaway ni Miss Maharlika na kung na pinagbabalakan niyang tusok-tusokin, ay tumira di umano ng Thailand ng 1 year, sabi sa akin ng puting hito, at malamang doon ay nakabili na ng mga pangontra at baka natuto rin. Kaya nga, 'di ba, may nabalitaan kayo at nabanggit ito ni Pastor Kiboloy na diyan sa Kamangyang ay may mga voodoo sessions every Tuesdays and Fridays, 'no, may mga witchcraft. So, may mga Indiano and I think may mga Africans, right? Na, yeah, somewhere in Africa, na parang may mga ginagawang mga ora-orasyon at ganyan nga, may mga voodoo session daw sa palasyo ng Kamangyang. So, sa tingin ko, dahil na total gumagamit na rin naman ang kalaban ni Miss Maharlika ng ganyang kaalaman at sabi nga ng puting ahas din ay nakakuha rin ito ng mga pangontra na nung tumira sa Thailand. Tumira daw kasi yan, si Butod na yan, sa Thailand dahil nagkahiwalay na nga raw sila ni Kuting. Okay? And naririnig niyo yung mga chika na sabi nga noon nung panahon ng eleksyon, sabi daw ni Manang, ni Kuting, bigyan mo nga ng malaking pera yan, palayasin mo na yan para hindi na nakakabwisis sa atin. Hindi nga lang nakinig si Kuting kay Manang. Kung pinalayas niya, baka sakaling okay pa tayo ngayon eh. Kaya lang siguro gustong i-maintain ni Kuting na sila ay buong pamilya, no, huwarang pamilya kasi magiging first family nga, no, dapat hindi broken family. So parang walang pintas at para kunwari perfect ang pagsasama. So hindi niya pinakinggan ang kanyang manang. Ang ending, tayo ang nagdurusa ngayon. So ganyan nga, dahil din sa issue ng panggugurgur na di umano ay, di ba, ipapagurgur si Miss Maharlika, even yung distressed mother sa Europe, na hawak pala nun ang napakaraming ebidensya laban doon sa asawang Chua ang apelyido, at si Chua naman ay may connection sa mga nasa gobyerno, even kay James Kumar na nanonood ngayon sa ating channel. James Kumar talaga. So, maybe Maharlika, dahil sa kawalan na rin siguro ng, 'di ba, ng maisip na solusyon, gagamit na lang ng witchcraft. And bakit may librong ganito si Miss Maharlika na parang baka libro ng mga Latin na orasyon, may manika na medyo creepy ang dating, right? And merong itim na kandila. Nung umuwi ako ng Bisaya, mga ate at kuya, tinakot ako nung isang mangkukulam at pinakitaan niya ako ng itim na kandila. So pinabarangay ko yun, balikan ko yung kwentong yun, pinabarangay ko siya, sabi ko sa kapitan nila, kapag may nangyaring masama sa akin, yan ang mananagot. Kasi
Alam niyo ba kung bakit ako ipapakulam? Ipapakulam, lam. Sino yung lam? Dahil lang nanalo ako ng Miss Grand Alumni sa amin. My God. Kung friend ko kayo sa Facebook, hindi ko yata ina-upload yun sa YouTube, maybe I'll upload some photos, na insecure lang sa akin yung mangkukulam na yun. Dahil ako yung nanalo sa Miss Grand Alumni. Yung sa pageant namin nung umattend ako ng alumni ng high school namin. Diyos ko po, yun lang. My God. Anyway, nagkasagutan kami, tinithreaten niya ako, pinabarangay ko. So, siguro natakot naman. At sabi ko nga sa kanya, itong pagpapabarangay ko sa'yo, mangkukulam na bruha, ito pa lang yung legal kong rest back sa'yo sa mga pananakot mo. Ito yung mahinahon kong approach. Okay? Pero kung talagang may mangyayari sa akin, siguraduhin mong mauutas ako kaagad. Kapag tinusok mo ko, halimbawa sa puso, tinusok mo yung manika sa puso, siguraduhin mong heart ko mismo ang napuntirya mo at tigok agad ako. Dahil kapag tinirhan mo ako ng isang hininga, susugurin kita sa inyo kasi hodang ihabla mo ko ng trespassing at hindi mo alam ang kaya kong gawin. Okay? Oh. Siguraduhin mong utas ako pagka kinulam mo. Tigok ako agad. Right? Dahil pag buhay pa ako ay magtago ka na. Kung piperwisyuhin mo ako, hindi lang ako maapektuhan eh. Even, di ba, yung mga mahal ko sa buhay, parents ko, paano sila? Breadwinner ako eh. Even yung mga umaasa sa akin, mga klase ko, kaibigan, pag ako pinerwisyo mo, may mapiperwisyo ring iba. Tapos, iilan lang naman kaming vlogger na lumalaban sa mga yawa ngayon. Tapos, nabawasan pa kayo ng prinsesa. Or at least ng vlogger na matino, hindi katulad ng mga dugyot vloggers ng Kamangyan. So, sabi ko nga, kung peperwisyohin mo ako, may iba ka mapeperwisyo, siguraduhin mo lang na utas ako. Dahil kung buhay pa ako at kaya ko pang gumapang, susugurin kita sa inyo. At hindi mo alam ang kaya kong gawin. Okay? Yan. Pag, alam nyo yun, ganun, di ba sabi nga nila, pag masyado kang mabait at napuno ka na, magkakaalaman tayo. Buti sana kung boba yung kanyang balakulamin. You know, I have 100 ways to, make rest back. So yun, sabi ko, ito, illegal pa lang to. Legal pa lang tong pinabarangay kita, ha? I can do a much devastating revenge and whatever, di ba? Against you or to you. Anyway, kanya kasi yung mga feeling feeling powerful din tong mga mangko na to. But anyway, wag nila akong tinatakot kasi pareho kaming Bisaya, dugong Bisaya ako, matatakot ako. Kasi siguro ako purong Tagalog, baka nanginginig na ako at ngayon hindi na ako makatulog noon, baka naaning-aning na ako. Threat na yun sa akin. But anyway, itong manika ni Miss Maharlika parang hindi butod, dapat butod to. But parang sexy yung manika. Nasa-sexyhan ako sa manika. Dapat yung butod naman, Miss Maharlika. Okay. Para similar. And also sa mga ganitong kulam, nagbigay pa ng advice, kailangan may makuha kang buhok, Miss Maharlika. Usapin mo na yung mga kaibigan mong PSG na magwalis sa Kamangyan. Tama ba? Usapin mo magwalis-walis dyan sa Malacanang, baka makakuha ng hibla ng buhok. Perfect yun. Kasi, I think it's just a funny, funny voodoo doll and whatnot. Tapos ang buhok pa ay parang sinulid. Ang alam ko sa mga ganito, ang mga atit ko sa mga kulam-kulam, dapat buhok nung peperwisyuhin mo, may pangalan niya, may picture pa niya, may lana ka pa, kung ano pa mang kailangan mong, plus yung mga Latin na orasyon. Alam niyo, may pinsan ako na may mga ganyan eh. Meron siyang libro ng mga orasyon, mga Latin-Latin na ganyan. Buti hindi kami nag-away. Kung nag-away kami, baka na orasyon na ako. But yeah, may mga ganyan po talagang kaalaman sa Kabisayaan. And kung si Miss Maharlika gugurgurin, maybe she's finding ways and she will find ways, no, na maka-rest back. Total ginagawa rin naman to, di umano, according to Pastor Kiboloy, ng babaeng yan sa may Kamangyang, di ba? Na lahat ng paraan ay gagawin niya para hindi sumingaw ang kanilang baho, hindi malaman ang kanilang sumisingaw ng napakasangsang at napakabulok na amoy na pamumuno na kahit pa siguro sementohin nila ng kasing kapal ng mga semento at konkreto ng mga
nuclear power plant ay magli-leak at magli-leak pa rin. 'Di ba, pilit man nilang itago ang kanilang kalokohan, sumisingaw, kaya nalalaman yung kanilang mga witchcraft thingy. O, ganito rin yung rest back ni Miss Maharlika. Ba't kayo lang ba ang marunong? Ikaw lang ba ang Bisaya? Pareho ka mong Ilongga. Kung Ilongga ka butod, Ilongga man si Miss Maharlika. Taga diin ang imong mga pakaisa, mga paryente sa Bisaya, taga Iloilo, taga Rojas. Di mo man si Miss Maharlika. Oh, hindi lang naman kamo maisog dira didto. Oh, even Senator Miriam is from the right. Oh, si Drilon din, Bisaya din, taga ron din. Oh, si Marimar Rojas, taga Rojas. Rojas City Capiz. Oh, alam mo Miss Marika, kulang mong gawin ay mag-hire ng mga manananggal. Maraming manananggal sa Bisaya, no? Pwede naman lumipad yung wakwak pa Maynila. Oh, 'di ba pag may mga buntis naman sa Katagalugan may naghihinala na kung may kumakalampag sa bubong at may lumalawit na dila. So baka nasa Katagalugan na rin ang ibang wakwak. Gawin mo lang lahat, Miss Maharlika. Nang matigil lang itong pamimerwisyo sa atin, no? So maybe Miss Maharlika was just like me na medyo naging modern na rin kasi although may mga yung tatay ko kasi at ang kanyang mga magulang at ang kalululuhan ay ganun yun, aware sila sa mga ganitong ganap. Pero kami ng kapatid ko, medyo modern na yung pagpapalaki, ganyan. Although naririnig namin yung mga patungkol sa mga kulam, sa mga aswang, sa mga laman lupa, lahat-lahat na. O naranasan kong maperwisyo ng mga aswang, mga tet kuya. As in na ano ako ng aswang, hindi ko alam kung paano niya ako pinerwisyo. Pero nung ginamot ako ng manggagamot, may mga nakuhang sanga mga balat ng kahoy sa tiyan ko. And hindi yun I don't know, I think it's not a magic trick of that herbolariyo, pero sabi niya meron kang pinuntahan na ang ganda ng ang linaw nung sinabi ng albularyo. Kaya ang galing ng mga albularyo, ng mga manggagamot, mga babaylan, mga Ceruano at kung ano pa tawag sa kanila, diyan sa Kabisayaan. Meron kang tinungtungang kahoy na pag-aari ng isang aswang. At hindi sila natuwa sa ginawa mo. Sinaway kayo, laro pa rin kayo ng laro doon. Detalyado ang kwento ng albularyo. Ang layo naman, taga malayo naman yung albularyo. Malay niyo sa wala namang CCTV ng mga panahon yun. Nung ako'y bata pa. Oh, sabi, naglaro kayo dun sa kahoy na yon ng napag-aari ng aswang and sinaway kayo, hindi kayo makuha sa saway, tinitigan ka ng masama. So parang usog ang dating tapos hindi na ako, ayun na, sumama na pakiramdam ko, alam niyo na, blow na and poop and lagnat na mataas and hindi alam ni mama ang gagawin, dinala na ako sa albularyo. So, may mga ganong paraan ng pamimerwisyo, bakit hindi nagagawa ngayon? Right? Miss Maharlika, sana no, kung hindi man magaling ang mga Pilipino at mga igbata, mga pakaisa, mga paryente mo dira sa Kabisayaan, di kadto ka sa Cambodia mangita ka na bala. Kadto man sa Thailand, Miss Maharlika. Sa Thailand ko na nakakuha isang panguntray ng babaeng yawa. Nakakuha daw ng mga bracelet at mga pangontra nga kung ano mga nilalagay sa katawan niyang si Queen Bee na yan para hindi siya tablan ng kung ano man. So, Miss Maharlika, meron kang dapat kausapin. Ha? Na may nabanggit yan sa akin na may mga matinding pangontra yan galing Thailand, CNS. So, although nagbibiro ka lang siguro dito, pero sana totoo na para masaya. Di ba? Sa mga kulam-kulam mong ito, gusto naming makita na mangulubot siya lalo or maaning or 'di ba? Maybe dapat na siyang maaning. Total ang kanila namang tinitake na mga bebe powder ay nakakaaning, 'di ba? Pwede mo namang i-blame doon. Naaning lang 'yan dahil sa pulburon. Charot. Agree ba kayo mga ate at kuya? Sang-ayon ba kayo na sa mga kulam-kulam na ito kahit na ito ay di umano'y may karma, may balik? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po